Mabuhay! Binabati ko kayo ng isang magandang araw. Sa bidyong ito ay tatalakayin natin ang isang akdang tiyak na kapupulutan ng aral. Ang akdang ito ay pinamagatang ang paghuhukom. Ngunit bago ang lahat, atin munang alamin kung saan nga ba nagmula ang akdang ito at kung sino ang patnugot nito. Ang akdang ito ay nagmula sa bansang Thailand, kaya naman maobserban din sa istorya ang iba't ibang kultura at kasanayan mula sa bansang ito. Isinulat naman ito ng isang kilalang manunulat na si Charles Corvette at si Luwalhati Bautista naman ang nagsalin nito sa wikang Filipino. Ang akdang ating tatalakayin ay umiikot sa istorya ng dalawang bidang karakter na magkasamang hinaharap ang mapanghusgang lipunan. Ito ay si Aifak at si Mai Somsong. Si Aifak ay kilala sa kanilang bayan bilang isang lasenggo, basag ulo o di naman kaya'y sakit ng lipunan. Ngunit bago ang mga ito ay kinikilala si Aifak ng kanyang mga kapitbahay bilang isang marangal at kahangahangang tao. Ngunit nang pumanaw ang kanyang ama at nagkalensi-lensi ang kanyang buhay, ay tuluyan na siyang napariwara. Si Mai Somsong naman ay ang naiwang kinakasama ng ama ni Aifak. Sa mga makakakita kay Mai Somsong ay hindi makakaila na tila ba may diferensya ito sa pag-iisip. Gayunpaman, hindi rin maitatanggi na isang mabuting tao si Mai Somsong dahil siya ang nag-aruga at tumayong ina kay Aifak sa kabila ng kanyang kondisyon. Ang naging suliranin sa kwento ay ang pakikipagsapalaran ni Aifak sa kanyang sarili at sa mga panghusgang tao sa kanyang paligid. Hindi matigil ang mga chismis at mga sabi-sabi tungkol sa kondisyon nila Mai Somsong at Aifak. Nariyan na sinasabing may relasyon pa daw silang dalawa. Madalas rin ipagtabuyan at matahin ng mga tao ang dalawa. Binubugbog at kinamumuhian sila ng mga tao, kaya naman nagkaroon ng trauma at pagkagulo sa isip si Aifak. Nariyan at hindi na lumalabas si Aifak at takot na rin siya makisalamuha sa mga tao dahil sa takot niyang baka mabugbog na naman siya. Malinaw sa kwento ang naging suliranin ng dalawang bida. Ito ay ang nakapaligid sa kanilang mga mata na kada kilos o galaw nila ay hinuhusgahan sila. Na kada makita o malapit lamang ang dalawang bida sa mga tao ay kinamumuhian at pinandidirian na sila kaagad. Sa modernong panahon, hindi natin maikakaila na hanggang ngayon ay nangyayari sa totoong buhay ang mga nangyayari sa kwento. Isang mapanghusgang lipunan kung saan lahat ng kilos mo ay pinupuna. Imbis na tulungan ka ay pagtatawanan o di naman kaya kamumuhian ka pa. Na tila ba walang lugar ang pagkakamali sa kanilang mga mata. Nakakalungkot man na isipin na ay ganoon talaga ang nangyayari sa totoong buhay. Hindi na siguro natin maiiwasan ang isang mapanghusgang lipunan hanggat hindi tayo natututo ng ating leksyon. Ngunit sana, bilang isang kapwa-tao, ay intindihin muna natin ang ating mga kapwa. Unawain natin ang kanilang sitwasyon bago tayo manghusga. Dahil hindi natin alam kung mayroon ba silang pinapasan na problema. Baka makadagdag pa ang ating panghusga sa kanilang dinadala. Sa huli, atin laging tandaan na lahat tayo ay tao lamang. Nagkakamali rin tayo at hindi tayo lagi perpekto. Kaya naman bilang isang magkakapwa-tao, ay ating tandaan na lagi muna tayong umunawa bago manghusga. At kung maaari pa'y, tulungan nating mas mapabuti pa ang ating kapwa. Hindi rin naman tayo aangat dahil sa ginagawa nating panghusga at mas lalong hindi magbabago ang sitwasyon kung minamata lamang natin ang ating mga kapwa. Kaya matuto tayong kilalanin muna ang ating mga kapwa bago tayo mag-isip ng kung ano-ano tungkol sa kanila.